Welcome sa Tatay Cast, kwentuhan ng mga tatay. Ako po si Ingo ng Machong Chismisan. Kasama natin si... Ako si Tristan ng 3040 Podcast. So, Yan. ano balita, Ingo? Okay lang, summer dito sa Pilipinas. Ewan ko lang kung dyan sa Australia. Australia summer Ano din. dito? Pero Autumn dito ngayon, autumn. Pero autumn, umuulan dito eh. Oo, autumn. Fall pala, fall. kasi umuulan. Hindi ba magkakaroon Oo. ng monsoon dyan? Di ko alam eh. Kasi ang forecast talaga ngayon dito, dapat 30% chance of rain eh. Tapos biglang nagkaroon Wow. ng thunderstorm forecast. Ang storm dito, 15 minutes lang uulan ng malakas, tapos kumukulog. Tapos yun na. Okay. Yun na siya, okay na siya. Tapos normal na ulit yung weather. Yung weather. Buti So, pa, 15 minutes. mga ganun na 15-20 minutes. Pag umulan ng matagal dito, babaha eh. Hindi Oo. siya ready Hindi sa equip mga ganun eh. sa baha. Hindi siya Parang equipped sa mga Middle baha-baha. East pala. Hindi. Pero ano ba yung mga hindi pa ready na mga bagay-bagay? Pare, yung pagiging parent, Ay, pare. oo. Tangin na, napakagaling mo ah. Parang feeling ko walang naging ready na maging parent. Ikaw ba? Yung mga parent mo ba? Yung parents mo ba? Sa tingin mo ba ready sila sa 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 parenting? akin, ako tingin ko hindi Oo. eh. Kasi, unang-una, yung mga magulang mo, nag-asawa sila, 22 yung nanay ko, Oh, 21 lang yung bata. tatay ko. Mas bata. Mas bata. Bakit? Bakit sila nag-asawa ng ganung true love ba yan? O Alam ko, ang kwento ng nanay ko, nagde-date lang sila lagi ng tatay ko eh. Tapos sinabi daw nung lola ko, oh. dali mo na dito yung magulang mo. Palagi kayo Ah, nagde-date, dali mo na yung magulang mo dito. Mag-usap kami ng magulang mo, magpakasal na kayo. seryoso? Pwede ba natin sabihin na yan? Parang shotgun wedding? Oo, parang ganun yung nangyari. Tapos ginawa naman ng tatay ko, dinala naman dun yung nanay niya. Yung, Yung lola ko, dinala niya. Tapos nag-usap na sila, nagplano na ng kasal. Tapos yun na. wow. Yun Pucha. na lang, pare. Na, napaka-aga naman nun. Parang hindi pa nakaka-establish ng career nun. Hindi pa. Parang kumbaga bigla lang maski yung nanay ko, syempre nung panahon kasi yung unang panahon kasi yung batch nung nauna sa atin, parang very old-fashioned yata kasi. I mean, parang ganun eh, parang maaga talaga yata silang nag-aasawa before eh. And hindi naman nila Mm, iniisip na, alam mo yun, na yung kailangan. kinabukasan ng anak, Oo, yung comfort. walang ganun eh. Basta pag sinabi ng magulang mo, magpakasal kayo, susunod ka lang. Kasi sabi nila eh. Kasi medyo Eh, iba na eh, di ba? so maaga yung nga sabi mo nga maaga nagpakasal yung magulang mo. Mm. Kamusta naman yung pagpapalaki sa inyo? Unahin natin doon sa panganay. Ay, sa panganay. Kasi siyempre, ito pang story dyan, pare. Kasi yung, nung di ba, maagang nag-asawa yung mga magulang ko. Ang tagal bago Oo. nila nagkaanak. Parang 7 years before sila nakabuo. Seryoso? Oo. Ah, So, wow. nung lumabas yung kuya ko, sobrang spoiled. Kasi, tangina, yung pinaka-aabangan nila eh. Matagal nilang inantay, 7 years. Tas lahat ng gusto binibigay. As in, Hmm. pero ang natatandaan ko, kasi siyempre bata pa din sila nung pinanganak yung kapatid ko. Yung Oo. pag-iyak ng iyak yung bata, napipikon yung Oo. nanay ko. Kwento lang Maikli ng lang yung pasensya. oo, ang iksi daw ng pasensya, kinukuwento ng tatay ko eh. Maiksi daw yung pasensya, yung parang gusto na daw ibalibag yung bata. Oo. Kasi yung ayaw tumigil umiyak, parang gano'n. Oo. Tapos bago nasundan yung kapatid ko, 7 years ulit bago ako lumabas. Ko pa, 7 years. Oo, 7 years yung gap namin ng kapatid ko. So, tapos nung kami ng tatlo, Hmm. yung tungting brothers na yung iba kakapatid ko ngayon, Oo. sunod-sunod kami. Yung sumunod sa akin, wala pang 2 years eh. Parang Wow. before ako Nagmamadali si daddy, ah. oo, before ako mag-2, meron na ulit isa pang baby. Tapos Hmm. pagka 2 years old nung sumunod sa akin, may isa pa ulit. So nagkasunod-sunod naman kaming tatlo. So So may kayong close tatlo, kami.
ng tatlo, dahil sa gap nyo, sa age nyo, Mm. kayo naging close, tapos yung panganay, naging outcast. Oo, outcast yung panganay. Pero yun nga, yung panganay, medyo spoiled yung palaki nila dati eh. Ang natatandaan ko ganun eh. Kasi medyo may pera pa yung magulang ko nun eh. So, tas pagdating sa amin, yun, wala na, latak na lang. Ang medyo napansin ko dyan, pare. Datak na lang ang puta. Napansin ko dyan, matindi yung naging disappointment ng tatay ko doon sa panganay namin. Mm. Hindi kasi niya nakuha yung, yung kung anong ini-expect niya. Ano ba yung expect Gusto niya ng yung tatay maging mo? basketball player din eh. Kasi yung tatay ko Matangkad. basketball player eh. Okay. Lalaro yung tatay ko eh. Hindi hilig yung basketball. Varsity Oo, or varsity. professional yung gusto Varsity niya. sa NCAA. Player ng Okay. NCAA tatay ko eh. So, hindi niya nakuha doon. Pagdating sa amin, parang yung feeling ko lang naman yung disappointment niya nag-roll over na sa amin. Pagdating sa amin, wala na siya daan eh. Wala Kayo na ba, siyang Iko? in-expect sa inyo. Wala na. Kayo ba? Ilan ba kayo magkakapatid? Kami apat eh. Ang kwento noon, yung tatay ko parang matagal siyang talagang gusto niya yung nanay ko eh. Mm. Classmate niya yun nung um, grade school, niligawan niya nung high Putang ina. school, Yan ang true love. nabasted. Oo, nabasted ng ilang beses yata, nagka-boyfriend yung nanay ko. Tapos nag-break sila nung boyfriend niya. Ayun, abangers yung tatay ko. Aabangan So, siya. oo. So, nagpakasal sila mga around 31 yata or 30. Parang Oh, normal sa panahon ngayon medyo, well, sa panahon natin, dati, normal mm. yung 30s Oh, nagpapakasal. 30. Oo. Pero Mm. noon, yun, kumbaga, ewan ko, siguro, ayun nga, na nagpakasal siya, tapos after 1 year, may panganay na sila. Yung panganay, feeling ko lahat ng mga panganay, isa lang yung template na nai-spoil, lalong-lalo na kung unang apo Unang ako. sa both sides. So, nai-spoil, pero ang kagandahan dun sa panganay namin, naman, kumbaga fresh pa yung genes nila. Matatalino pa yung nakuha niya yung matalino genes sa nanay ko. Tapos nung habang pabata ng pabata, nag-deteriorate na yung matalino ang Bunso ka genes. pa naman, no? Oh, bunso pa naman ako. Kaya wala lang Gago. natira sa akin. Pero Gago. ayun, similar lang din sa'yo, Tristan, dahil nung panahon na ayun nga, yung panganay ko tuloy, yung panganay namin, tsaka yung pangalawa, ito yung panahon na dalawa yung yaya nila, Mm. tapos nasa Pasay area sila, naisip ng nanay ko na, taka na, dito yung mga, dito yung mga in-laws ko sa Pasay Mm. dapat makalayo-layo tayo. So, nag-relocate sila dito sa Bulacan. Bulacan. Oo. So, Lumayo kayo. yun, naging full-time housewife yung nanay ko kasi previously chef siya sa Manila Hotel. So, Okay. siya. Ayun, anyway, yun yung kanyang occupation. Kaya ang nangyari nung bata kami, nagbe-bake siya. Tapos yung Mm. time na yun, bata ka, wala ka namang pakialam sa kung gaano ka fancy yung Mm. binibake ng gulo mo. Gusto mo lang tinapay kahit Ah. pandesal, masaya na ako eh. Ayun, hanggang nung doon ko nakita pa rin na ang setup nila, yung tatay ko yung mag-provide ng pera. Mm. Tapos yung nanay ko yung bahala mag-handle ng lahat, expenses, ng tuition fee, yung grocery, Yung nagba-budget. yung pag-budget. Oo. Na kung iisipin natin nung bata-bata tayo, parang ang dali lang yan Pero nung ngayon, nung ako na yung nagmamanage ng household, nung tuition fee ng anak, yung mga schedules, parang, tas plus may full-time job pa ako, parang, taka na, paano ko pagkakasyahin ang ito yung sahod ko, para sa tuition fee na to, para sa mga additional expenses, paano ko pagkakasyahin to? So, ayun, kaya na-appreciate ko yung nanay ko dahil ang laki ng mental toll sa kanya. Pero Yun. totoo yan yung pagbabudget. Kasi nung lumipat kami sa Australia, dito, Hmm. sinabi sa akin ng misis ko sige, ikaw naman ang mag-budget na ngayon. Ikaw na bahala.
So may dala kaming pera yung dala namin galing Pilipinas. Mm. Yung parang liquid money namin na yung Oo. savings namin sa Pinas, dinala na namin dito. Mm. Para yun yung pangalan namin. Pare naubos ko lahat. Ang maximum nun is $10,000 $10,000 USD. yung dala namin cash. Tapos ginawa Oo. namin, nag-wire transfer naman kami. Wire transfer Okay. namin dito. Yung remaining, okay. Oo, yung remaining. Naubos yun? Naubos, pare. Bakit naubos? Dahil ba mahal yung bilihin sa Australia o Hindi, kung pare, ano kasi nang piling pinagbibili mo? turista kasi ko. Yun, tsaka yun din, yung nangyari, parang kuha lang ako ng kuha na hindi ko na tinitingnan yung presyo. So, ay, okay to kukunin ko lang. Pag mag-grocery. Tapos Oo. lagi ako nag-grocery kasi parang feeling turista ako eh. Tapos naisip ko, nung pagtingin ko, tangin na naubos yung pera. Tapos ako lang yung nag-work noon. Oo. Parang yun, nagka-leche-leche na baon-baon din ako sa utang pagdating dito. Kasi nga, yun nga, hindi, mahirap mag-budget. Pati nga, iisipin mo lang, pare, yung pag-iisip din lang ng ulam ninyo araw-araw. Oo, pare. Utang ina. Ang hirap niyan. Napakahirap isipin nung hindi mo alam kung ano yung iluluto mo. Parang, sa mga nakikinig kasi kami ni Ingo, kami yung nagluluto sa bahay. Mm. Normally kasi, di ba, nung lumalaki tayo, yung mga nanay natin yung laging nagluluto eh. Oo. O ngayon, parang nag-iiba na yung panahon kasi parang halos lahat ng lalaki, nakikita ko sila na yung nagluluto sa bahay ngayon. Hindi pa rin. Hindi pa rin ba? Nataon lang na hindi pa rin, pare. Hindi pa rin Yun ba? nga yung, hindi pa rin. Yun nga yung kinakainit ng ulo ko na parang sa mga ibang husband, karamihan sa kanila, ano pa rin, nasa gender roles pa rin sila na magbibigay sila ng pera, tapos hindi May nila ganun pa rin ba tutulungan ngayon? yung... Hmm? May ganun pa rin ngayon na Oo, yung siguro sa 5 kong katropa, 3 sa kanila ganun. Gender-based roles sila. Kaso nga lang, yung isa, anong nangyari? Dahil kwento meron akong isang tropa na nagkandaleche-leche yung buhay niya dahil sa pride niya. Sinabihan niya yung misis niya na, huminto ka na ng pagtatrabaho, alagaan mo yung mga anak natin, tapos ako na magtatrabaho. So, ayun, nagkandaleche-leche siya sa profession niya until na kailangan mo na magtrabaho. So, merong may mga ganong klaseng instances na mga misogynist. Karamihan dyan yung mga lalaking nagpadala sa beer house. tsaka Na hindi hanggang, mga lalaki yung mga, may chicks ako. Magano yung proud na chicks. may Proud chicks na, sila. tsaka yung mga proud na mga tipong mga, yung it's out there na sinasabi nila, takot nga ako mag-asawa eh. Oo nga ang mag-asawa eh. Ay, ganito nga ako eh. Na parang, sa akin kasi, para sa akin, ako speaking on behalf of women para sa akin lang. Medyo kasi sa akin yun eh. Offensive para sa Offensive. Ako yung partner. na-offend for their partners. Kasi, Oo. yun yung babaeng papakasalan mo. Yun yung babaeng mahal mo. Dapat hindi mo siya, kahit nasabihin mong joke lang, dapat hindi ganun yung pagre-represent mo sa kanya sa mga ibang tao or sa mga friends mo. Kahit ba sabihin mong biro lang. Sa akin kasi medyo lang ako doon. Hindi lang ako masyadong agree. Wala akong problema kung ganun yung iba, nagbibiro yung iba ng mga ganun. Pero sa akin kasi, para kasing sinabi mo na, parang ganito lang bumili ka ng kotse, pero sinasabi mo, hindi ko naman gusto talaga yung kotse. Ba't mo binili yung kotse? Yun, di ba? Yun lang. Kasi something na kinuha mo, dapat you're really proud of it. Yun lang yung ko doon, yung take ko doon. Unless talagang hindi mo siya gusto. Pwede ibenta mo, pamigay mo sa iba. Pero yan yung pagiging proud mo sa iyong partner. Pero paano naman yung I'm sure may mga areas na proud ka sa iyong magulang or sa ating mga magulang. Kung paano tayo ni-raise at may mga instances na hindi tayo proud. So, sa iba Tristan, ano yung mga areas na proud ka proud na, ako. ganito ako pinalaki? Oo. Ako sa akin kasi ganito,
di ba dati pag may mga nakikita ka, kunyari mga pinsan mo, pag nagpunta kayo sa isang party, Oo, yung oo. pinsan ko, puta, magugulo, yung mga nagtatakbuhan, ganito, nagugulo ng mga ano, yung nagugulo ng bahay. Ako, proud ako na sabihin na kami magkakapatid, lalo na kami Hmm. tatlong magkakapatid, ano pare, tahimik lang kami lagi. Kumbaga nakaupo lang. Nagpupwera niyo yung ano, panganay ah. Yung panganay, wala kayong tangina kami. So, nakaupo lang kami. And lagi kaming nagsasabi talaga na yun nga, sabihin yung anak ni Tet, ang babait, mga tahimik lang, Hmm. ganito, ganito. Kasi ang laging pangaral sa amin ng nanay ko, um, pagka kayo, naglikot kayo doon, pag kayo magulo kayo doon, at napagsabihan kayo, hindi Hmm. naman yan dahil, hindi yan ano hindi naman kayo yung mapapahiya eh. Ako yung Oo. masasaktan, sabi niya gano'n. And ayokong sa lahat, yung mapapagsabihan kayo ng ibang tao. 'Di bale nang ako yung magmukhang Hmm. masama at ipahiya kayo, paluin ko kayo dun sa harap nila. Pero ang Hmm. ayoko lang is may masasabi sila sa inyo. So ako, Hmm. parang yun yung tumanim sa'kin ever since na bata ako. Yung sinasabi ng nanay ko na gano'n na, "Oo nga 'no, 'pag naglikot ako magre-reflect 'to sa magulang mo." Sa nanay ko. Masasaktan yung nanay ko. So lumaki ko na parang always trying Conscious to ka. always trying to do the right things. Talaga. Hmm. Hindi man halata dahil medyo makulit nga ako, maloko nga ako, 'di ba, parang kung Oo. ano-ano yung mga sinasabi ko, eh. Pero yun nga, deep inside sa akin, may conscious effort ako lagi pagdating sa gano'n. Kahit napatay na yung nanay ko, lagi kong naiisip yun na parang gusto ko lang mag-proud yung Ah. nanay ko sa'kin. Yun. Ikaw kasi ba, ano ba yung, proud ka sa mga nasabi sa'yo ng mga magulang mo? Ako yun, no, yung growing up na pinalaki ako na yung pagdating sa mga material na bagay, laging sakto lang ang binibigay sa amin. Hindi talaga kayo yung todong ano. Oh, ala Okay. talaga as in kaya ang payat namin nung ano eh, nung growing up eh kasi laging sakto lang sa calorie count namin per day eh. Hindi kami tumaba eh. Tumaba lang kami nung kaya na niya namin bumili ng extra rice eh. Pero ayun, ang kagandahan kasi nun, hindi kami, I mean, simple lang yung ano namin. Simple lang yung kung paano kami mabuhay, ano, ang habol lang namin ay yung comfort of living. Tsaka Mm. nung panahon na yun, ilang taon na ba ako nun? Siguro mga 30 years old ako bago ako nakabili ng sarili kong aircon. Talaga? Oo, pare. Yun yung pangarap ko, magkaroon ng kwarto na may air Ay, conditioning. ako dati pangarap ko din yan magkaroon ng sariling kwarto. Ginagawa ko pa, nagdo-drawing ako dati. Kasi, Kung ano yung itsura ng kwarto. Saan yung para kama, may tapos floor plan? oo, Para parang floor gano'n. plan? Oo, parang gano'n. Kasi ako, sa'kin kasi pare ano, mahirap lang talaga kami kasi yung tatay ko nga taxi driver. Tapos yung Mm. nanay ko, hindi nagwo-work. Kumbaga Oo. ano, gano'n din, yung parang misogynist na sinabi mo, na sinabihan siya Oo. ng tatay ko, "Wag ka na magtrabaho sa Wag, bahay ka na lang." Dati oo. kasi may kantin kami sa ano, dun sa Wakwak Golf and Country, kaming may-ari ng kantin dun dati. Di ba golf club yun? Oo, yung Wakwak ba golf yun? club dun, yung kantin Oo. dun, sa amin dati yun, Binenta ng Oh, tatay ko, wow. dahil may Sayang. babae siya dun, Very good si Takot, tatay, ah. baka mahuli. So, anyways, ta's yun, nagkahirap-hirap. So, pero yun nga, siguro isa ko pa masasabi na parang medyo proud ako is, kahit na gano'n nga yung medyo mahirap lang kami, medyo Mm. hindi kami na-instill ng, squatter values, parang gano'n. Kumbaga Grabe. medyo Sa, hindi, so, yung mga kapitbahay nyo ba is mga squatters ba? sa area na dun sa hindi naman, pero kumbaga kasi ano, paano ko ba sasabihin? Kasi yung nanay ko kasi, Mm. um, kahit na yun nga, kahit mahirap lang kami, yung nanay ko kasi may ano siya, may kumbaga may breeding kasi siya, kasi galing siya sa mayaman, may kaya sila, Kumbaga ano siya, Okay. nag-aral sa Concordia, graduate ng St. Paul. Mm. As in yung mga kaano niya, yung mga kaibigan nga niya, ano, yung parang judge yung Refined. oo, yun Oo. refined. Yung pati mga kaibigan niya yung mga talagang, "Oh, sige bili tayo ng Jaguar. Sige bibilhin ko na yan." Mga gano'ng Oh, wow. levels. As Oo. in sobrang yung mga kaibigan niya yung mga gano'n. Tapos Mm. siya lang yung medyo,
Yung nga, sinasabi nga siya, riches to rags nga daw ang buhay ng nanay ko. Kasi nga, yung nasa, ganun nga medyo hindi naging maganda yung ano niya dahil pinatigil siyang mag-work. So yun, Oo. na-instill pa rin sa amin na parang hindi, kumbaga ano pa rin kami, hindi kami yung naging utak na yung parang utak ng mga nasa kalye, utak kalye or Oo. parang, not that I'm saying na masama yung mga tao doon sa kalye, pero hindi, kumbaga lumaki kami na may breeding pa rin, maski pa paano. Kumbaga pag nakakita kayo ng sexing babae, hindi nyo sisipulan. Hindi. Tsaka ano pa din, tsaka kahit nung nag-aaral ako sa public, ano pa din, Oo. kumbaga, ang akala nga sa akin mayaman ako eh. Kasi Kasi kumbaga yung kumbaga yung maayos yung ano mo yung pagdadala mo sa sarili mo eh. Parang yun yung oo. natutunan ko yun sa nanay ko eh, na parang kailangan lagi kang presentable, lagi kang Oo. ayos or yung sabi ng nanay ko, dapat hindi ka mukhang mahirap. Yun yung lagi sa yun mga ganon, mga ganong mga bagay. So, yun. um, siguro ano din, yung mga hindi naman ako mga proud na mga bagay siguro. Siguro ano din eh. Karamihan yung mga ginagawa ng tatay ko eh. Yung sa tatay mo yung Tatay ko medyo eh. off ka. Medyo off ako sa tatay ko eh. Kasi medyo ano eh, yung mga hindi niya magandang nagagawa kasi dati. Di ba, sabi nga, taxi driver siya. Wala naman akong Oo. problema if he's a taxi driver eh. Buti nga Oo. nagkatrabaho. Pero, pare, mangyayari yan. Kasi pag taxi driver ka, may boundary ka. Mm. Kailangan magawa mo na yung Hindi boundary siya yung mo. operator. Hindi Eh, siya pare, operator. ano, Driver talagang talaga. driver talaga. Okay. So, may mga araw na yung, alam mo yun na parang gagawin lang niya, basta makapag-boundary siya, Mm. tapos na. Tapos uuwi siya, wala siyang kita. Ngi. Uuwi siya, sabihin niya, ang kinita lang niya, 100 pesos. Oo. Apat kami magkakapatid. Papasok din yung mga kapatid ko. Wala kaming baon. Pasok ako, walang baon. Ang gagawin lang niya, matutulog lang siya. So, wala siyang pakialam. Sa akin kasi ako kasi, ngayon, as a dad, bilang Oo. isang tatay, naisip ko eh, kunyari nga lang, minsan hindi mo mabigyan ng luho yung anak mo, na ano ko eh. Parang Mm. na-heartbroken ako eh, kasi hindi ko maibigay eh. Pero yung basic needs, hindi masyadong nabigay sa amin eh. Tapos hindi rin kami nasuportahan sa mga bagay na gusto namin at all. Oo. Parang kumbaga kami, sige, bahala kayo sa buhay mo. Sige, bahala kayo. Parang ganun. May pagka ganun yung naging attitude ng tatay ko. So, Pero yun. nagbago ba siya through the years? Hindi. Hindi. Okay. Well, hindi ko alam. Pero hindi kasi kami nagkaroon ng close relationship talaga eh. Meron Ah. siyang, alam mo yung mga tatay naman kasi before us eh. Medyo ano, di ba? Mm. Close Hindi kagaya yung ano natin nila. eh. Hindi kagaya Oo. natin na kaya mo magpakita ng emosyon, yakapin mo Oo. yung anak mo, sabihin mo Mm. na I love you anak mo. Walang ganun eh. Hindi kami nag-build ng any connection or rapport. Ang Oo. lagi, puro pintas. Pintas. Sabi mo, nandito na ako sa Australia, nagpagawa akong bahay dito. Pintas pa Oo. din lahat. Sasabihin sa akin, pintas. Ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't ganito? Ba't ganyan? So Ay, parang, ganun. So, oo, walang hindi siya kontento sa mga hindi. na-achieve Parang mo. yun yung pinaparamdam niya sa akin lagi na parang, Kulang pa yan. oo, kulang pa yan. Hindi, ay, walang kwenta. Parang ganun, walang kwenta. Walang kwenta. Ganun lagi. So ako, lumaki ko na ganun na parang, lumaki ko thinking na parang, I'm not enough. Hindi ako confident. Hindi at all. Oo. Yun nga, nung iniwan ako nung una kong asawa, ang Mm. sinabi sa akin ng tatay ko, um, baka naman ikaw yung may problema kaya ka iniiwan ng mga babae. Shit. Parang naiputan na ako sa ulo sinabihan ako ng Oo. tatay ko na gano'n na parang, "Ano nangyari sa'yo, ba't ganyan? Ikaw yung Oo. iniiwan, ikaw yung niloloko ng babae. Eh, baka ano, yun nga, baka may problema sa'yo, may kulang siguro sa'yo." So talagang misogynist Hindi talaga. na ako sumagot, mahimik na lang ako. Oo. Pero nung bata-bata ako, sumasagot ako sa kanya kasi sinabihan din Oo. ako dati eh. High school ako, sinabihan ng tatay ko, "Wala kang mararating. Ikaw yung taong Sir. nakikita ko wala kang mararating sa buhay." Sinabihan ako ng tatay kong gano'n. Ang sinagot ko, "Ba't ikaw ba ano bang narating mo, taxi driver ka?"
Putik. Yung Sapak buttons. ako eh. Seryo? Hinawat lang High ng school nanay. yan. High Oo, school ayos yan. ka lang, ayos ka lang. Sinapak ako ng tatay ko eh. Sabi ng nanay ko, sabi lang ng nanay ko, ba't wag ka na sumagot, bayaan mo na. Gumawa Mhm. talaga yung tatay mo. Yun yung sinabi ng nanay ko. Kasi, kasi ako na-hurt talaga ako eh. And, Oh, ano talaga yun, pare, na, 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 hindi na-trigger ko ka alam, talaga. tsaka hindi ko alam kung sinasabi niya yun so that I can do better, so I can Mm. perform more, pero kung hindi malakas yung loob mo kasi, wala naman, di-discourage ka na. Sabihin mo yung isang kabatang woke ngayon, tangina, wala na. Kawawa. Hindi ano, Oo. sorry, ang dami ko ng sinabi, Hindi, baka okay lang, okay lang. wala na tayong mapag-usapan. Pero yun, medyo gano'n. Siguro, ano din eh, isang reason din siguro yun kung bakit masyado akong, 'di ba before 'tong recording, 'di ba sabi ko sa'yo, takot akong mag-drugs. Ayoko 'yan, Oo. ayoko. Kasi Oo. ano ako lagi, meron akong constant effort na parang gusto kong maging best. Gusto kong, Oh, um, kumbaga, tawag dito, ayokong mag-fail sa mga bagay-bagay. Kasi at the back of my head, laging naisip ko yung sinasabi ng tatay ko sa akin na, "Yun nga, wala kang marating, walang kuwenta yan. mm. Ay, ba't ganito lang?" Laging gano'n. Parang laging gusto ko ita-top up ko lagi lahat ng sinasabi niya. Na feeling ko baka nakatulong din sa akin kasi yun yung parang naging motivation ko eh. Para magsikap sa buhay eh. So, yun yung ano, parang medyo hindi ako proud doon sa tatay ko. Na at the same time, isip ko baka nakatulong din sa akin para Mm. ma-push ako lalo sa buhay. Yun. Ikaw ba, Ang ikaw galing. ano sa'yo? Ang galing hindi ka pa naggagamot Hindi. Hindi talaga. Mer siguro similar lang din. Yung sa akin naman yung nanay ko. Naalala ko yun nasa handaan kami or nasa isang family gathering, father side. Ang sabi niya sa akin, "Kala mo ba natutuwa yung mga tao sa iyo?" Sa likod nila sinasabi na parang pilyo ka, makulit ka. Hmm, Ginanon ako. So ang resulta niyan, bababa yung confidence ko. oo. Kaya for the longest time, pare, Ah, I mean, hindi lang yun. Madami pa mga instances na, kuya, nag-graduation, sinabihan din ako na wala kang award, which parang loyalty award na yung nakuha ko. Tapos, yung mga tropa ko, lahat Ah, sila may award. Kaya nung fourth year high school ko, hindi ko inimbitahan yung parents ko doon sa hmm. graduation ceremony. Tapos nung college ko naman, hindi na umattend ng graduation ceremony. Nagtrabaho na lang ako. Ayun. So, Talaga? Tangina. oh pare, yun yung impact sa akin noon. Parang feeling ko scarred for life ako noon. Kasi Kasi gusto nila may award ka, parang gano'n yung hindi, kasi in-expect nila, taka na yung mga kaklase mo na feeling naman namin mas magaling ka dyan. Tapos, ikaw walang award, tapos sila meron. Kasi meron sila award sa spelling, sa quiz mm, bee, sa drawing, sa um, um, uh, um, pagiging athletic, sa mm. darts, yun. Tapos ako wala. As Yung mga in, kapatid mo ba may award? mm, meron. Parang kuya ko yata yung pinaka-athletic sa amin eh. Ah, Uh, parang tapos, valedictorian, mga gano'n or may mga honorable mention, yung ganyan. pangalay namin, mga valedictorian, salutatorian. Matalino pala Tapos yung yun mga nga, nagde-degrade pala nga habang nade-degrade. habang pababa, habang pabata Pero ng siguro pabata eh. mukhang achiever yata kasi yung mga magulang mo talaga eh. Hindi ko sure kasi yung tatay ko hindi naman siya nakatapos ng college. Yung nanay ko Hmm, yung nakatapos ng college. Um so ayun, feeling ko yung talino niya napunta sa nabukasan nung papunta na sa akin. So tangina, gago. Pero ano, totoo nga. Pero sa akin ano, yung kung pag inisip mo nga ngayon 'no, ngayon nga wala ng mga award-award yata sa school eh. Or parang lahat na lang ng bata ngayon may award na sa school, 'di ba? pare, lahat ng mga bata Lahat ngayon may may award na award. sila 'no, Oo, para lang ma-build yung confidence kung nila. confident sila. Oo. Kasi pag May inisip mga mo,
sumusobra yung confidence ng iba, yung iba Kaya nga hindi eh. talaga matalino. Akala nila ang galing-galing nila. Ayun nga, yun yung problema pag yung sobra sa confidence. Kung sumobra sa Mga ganung bata mo, nabubugbog mga yun, tsaka nabubuli eh. totoo, totoo. Yun nga yun. Tsaka hindi minsan dinadala nila yan hanggang sa paglaki nila eh, yung Yung, overconfidence. naging Mr. Know-it-all na lang. Yan. Lahat, Mr. Mr. Know-it-all na lahat. Or Mr. and Miss Know-it-all na. So, yun yung nangyayari. Pero, yun sa akin, ano pa bang mga bagay na, tsaka hindi sa akin pare, medyo scarred ako na yung dati. Um, yung lumalaki ka na, yung mahirap lang kami. Na wala kaming Ah, pera. Parang meron akong laging inferiority complex pagdating mm. sa makipag-usap sa mga ibang tao. Pagdating sa, Oo. kunwari narinig ko parang sosyal-sosyal mag-English. Before Mm. nun, lalo na nagtrabaho ko sa nung nung bago pala yung call center, lahat talaga doon English lahat. Yun nga, mga Atenista, mga taga Lasal, UST, yung mga big schools. Tapos Oo. pagdating mo dun, ikaw yung hindi ka naman konyo-konyo magsalita. Parang sa akin dati, meron akong inferiority complex pagdating sa pakikipag-deal sa mga alam kong mga sosyal-sosyal. Meron akong Oo. naging ganung sa sarili ko. Kasi, yun nga, siguro, insecurity ko din na mahirap lang kami. Na um, um, parang pakiramdam ko, ang jologs ko, parang ganun eh. So, hindi ako nakikipag-usap. Tsaka ang feeling ko lagi, pag nag-English ako, wrong grammar ako. Parang yun yung nararamdaman ko, tangina baka wrong grammar ako. Parang may Pero the ganun. mere fact na mga Atenista tsaka Lasalista nagtrabaho sa call center, edi lahat kayo doon geologs. Eh, ewan ko. I mean, kumbaga, hindi, sorry, i-rephrase ko. The mere fact na isang industry lang yung pinasukan nyo, Ah, parang kahit sa prestigious na school ka, kahit na valedictorian ka, kung agent ka pa rin sa isang contact center, pantay lang parang ngayon. pantay lang kayo. Yun nga. Yun pala yung ibig kong sabihin, Later sorry. on ko na-realize yun na gano'n na parang nung tumagal na ako, nung nag-gain ko yung confidence ko. Actually, nag-gain ko rin naman yung confidence ko dahil sa mga tao doon eh. Mm. Yung TL ko doon dati, parang siya rin yung nagsasabi sa akin na wala yan sa mahirap mayaman. Ganto. Parang sabi niya, eto, titignan mo. Tignan mo tong isang ka-teammate mo. Gumraduate yan sa Lasal. Ikaw Mm. gumraduate ka sa PUP. Ang Oo. tuition fee niyan, 200,000. Ikaw Oo. magkano tuition fee mo? Sabi ko 500 per sem. So sabi niya, ganito, pag tinignan mo siya in business sense, magkano yung ininvest sa'yo, magkano yung ininvest sa kanya, tapos magkano yung kinikita ng business ninyong dalawa ngayon. So yung investment sa'yo, 500 per sem, sa kanya magkano per sem? 50,000. Oo. Tapos fast forward natin pagdating sa nag-work na kayo, magkano sweldo mo, magkano sweldo niya? Pareho kayo, 12,000 pesos ang sweldo niyo pareho. Sino yung mas nanalo pagdating sa business? 'Di ba ikaw? Sabi ko, oo nga no. Tangina, genius to ah. So yun na yung naging thinking ko noon na Yung parang, mindset mo, oo. oo nga no, tangina mas magaling ako sa inyo, gago. Yun na lang yung nagiging isip ko lagi na parang tangina, lahat sa inyo binigay sa inyo pero pareho tayo ng trabaho. Ako, I had nothing. Pero pareho tayo ng trabaho, pareho tayo ng narating. So, yun. Pero Yun yung siyempre, siguro. yun yung mga panahon na young adult ka, tapos Mm. nagpo-progress ka sa career mo, hanggang magkaroon ka ng family. So ngayon, meron ka ng dalawang anak. Ano yung mga sa tingin mong good thing na ginawa mo sa kanila? Sa akin, medyo Oo. kasi ko pare, yung wala akong maisip na good things na nagagawa ko eh. Well, Hindi, siguro kunyari. ang naisip ko, Mm. good provider ako. As in, Ah, kung ano yung kailangan nila, um, meron talaga sila. Means, even more. I mean, kung ano yung kailangan nila, sobra-sobra pa yung binibigay ko talaga. And yun naman talaga yung ko eh, goal ko before pa ako magkaanak. Ang gusto ko is maging good provider.
So, tinatanggal mo yung binibreak mo yung cycle na nakigisnan mo, kumbaga. Oo. Yun. And Hindi meron mo din naman akong sila conscious effort doon. hindi mo naman sila pinupush na, oy, panganay, sa tingin ko, nasosobrahan ka na dyan sa sa online games. Mag-swimming lessons ka na nga. Hindi. Yun, hindi. Ano eh, Hindi mo sila pinuforce sa mga activities? tinatanong ko, gusto mo bang magganito? Pag sinabi, hindi, oo eh. O kaya, dati sinabi, gusto daw mag-soccer. Inenroll ko Hmm. na soccer. O sige, enroll kayo sa soccer. Enroll mo na. Tapos ikaw din yung sumusundo tsaka naghahatid. Oo, enroll ko soccer. O sige, di sige, soccer kayo. Tapos sabi, hindi ko pala gusto. O di sige, hindi. Sino ko sumunod, Ah, gusto mo? Swimming. O sige, hmm. enroll ka, swimming. Natigil lang yung swimming gusto nila, pero yun nga, Oh, natigil kasi na COVID eh. Nagkaroon ng COVID eh, nung nagka-COVID okay. eh. So tigil na. Yun. Tapos yan ngayon, parang minsan nga, feeling ko nga minsan mali na kasi pagdating, minsan nga, sabi nila, tatay, gusto ko ng ganito eh. Kaya gusto ko ng Nintendo Switch eh. Hmm. Bilang ko na kagad ng Nintendo Switch. Ang Pero yun bilis nga, ang feeling ko nga, tas ang nangyayari lang dyan, pagdating ng mga okasyon, Hmm. hindi ko na alam kung ano ibibigay ko. Kasi on a regular day, Nakukuha na nila ibibigay ko na yung sa gusto kanila eh. nila. Same rin, maski sa misis ko eh, ganun din eh. Parang Hmm. ganyan, nakita ko sa akin ng misis ko, gusto ko nung ganito sana. Hindi ko naantay ng magkaroon ng okasyon. Gagawin ko, Bigay mo na bibigay ko na kagad. kagad. Tapos, pag uwi ko, dala ko na, bibigay ko na kagad. Binili ko na. O kaya sabihin ko, bilhin mo na. Add to cart mo na. Ah, Ganun kaya lang. pala lagi kayo nag-out of town trip pag may mga occasion. Oh, yun actually yun na nga lang yung nagiging ano namin eh, yung pagka may occasion, bumabiyahe Hmm. na lang kami. Yun na Oo. lang. And yung misis ko, ganun din naman siya sa akin. Pag may gusto, di wala nang regalo-regaluhan. Yung sa mga kids mo, wala Hmm. silang reward and punishment na, kunyari, naka-straight A sila ngayong semester. Meron Um, silang, or may hmm, mga condition ka ba? Or dahil ba wala. perfect yung mga kids mo, kaya binibigyan mo sila? Paano Hindi, ma-judge wala. kita? Hindi, Wala? wala. Okay. Wala Guys, akong mga spoiler si Tristan. oo, totoo yan, spoiler ako. Mas Pero hindi, mabulahan naman sa pagiging provider to si Tristan. hindi totoo, pero wala akong binibigay na, well, ngayon yung sa bunso ko kasi, Hmm. sinabi sa akin nung teacher. Kasi dito kasi hindi siya report card eh. Essay, Ano siya? tapos may interview with the parents. Ikukwento Ah, ng teacher yung lahat ng mga ginagawa ng anak mo sa school. in Sa'yo. essay? Oo. Well, may essay, tapos merong parent-teacher interaction. At the Oo. end of the sem, kakausapin Pucha, ngayon ng teacher. tsaga Tapos, nila. oo. Isa-isahin kayo. Oo, isa-isahin, tapos kakausapin na ito, ganito yung tendencies niya, ganito siya, bla 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 siya. So alam nila talaga lahat. So ikaw, Hmm. malalaman mo din. So sinabi sa akin, Hmm. nangyari yung bunso ko, sinabi, Hmm. he's a very bright boy. Ano Hmm. siya, yung reading niya is level 22. Sabi niya, Hmm. para bigyan ko lang kita ng perspective kung ano yung reading levels. Yung reading level ng grade 3, ang maximum ng grade 3 is level 23. Yung anak mo grade 2 pa lang, pero level Ah, 22 na. Tapos yung mga advance. kaklase niya, level 6 pa lang, level 2 pa lang. Siya, sobrang layo na niya. Oo. Pero may problema, hindi ko siya binigyan ng A kasi sobrang Kahit, tamad niya. So okay. sabi niya, hindi ko alam kung nabobore siya sa lessons, pero Oo. nakikita ko, alam niya yung gagawin, pero pagka nainip siya, hindi na niya gagawin, hindi niya tatapusin. Hmm. So naging Hmm. kondisyon ko ngayon dito kay Rocco, sabi ko, ang grade mo C. Ano yan? Dapat pagka nagkaroon ka ng C ulit, sabi ko baka sa susunod magiging D na, ibig sabihin nun, damn. Oo. So sabi ko pagka C ka na naman ulit, wala nang iPad time, wala nang Roblox time. Sabi ko May ano pagka ka pa nagkaroon ka pala. ng B, bibilang kita ng Robux. Ay, yung pala yung reward ko, pare. Pagka kunyari may award, may Hmm. Robux. Okay. Bibilang ko nung Robux credit yung parang yung pera dun sa game eh. Oo, online Oh, credit. yun. Oo. Yun, ganun. Silang dalawa. Hmm. So, yun. Pero yung totoong punishment, wala, hindi masyado pare. Hindi Nagagalit kasi ngayon, ako.
makabagong punishment ngayon eh. Tanggalan sila ng privilege na binigay mo eh. Oo, yun, gano'n na nga. Ano din, pinagmumura ko pa din naman, o kaya sasabihin ko, grounded ka na, grounded ka na. At ang tas yung laptop, itatago ko Oo. ng ilang oras. Tapos yun, pag nagmait-bait na, bibigay ko na ulit. Hindi ko rin natitiis. Mahirap maging, nahihirapan din ako maging tatay kasi mahal mo eh. Lalo na pag Oo. mahal mo yung mga anak mo, yung mahal mo yung mga pamilya mo, minsan naisip ko magiging bugok eh. Dahil mahal mo sila eh. Hindi kagaya sa atin eh. Tayo pinalaki tayo Hmm. ng medyo tough love tulad ng sinabi ko sa iyo. Di ba? Yung sinabi ko sa iyo. Oo. Diba yan ako, wala kang mararating. Ikaw sinabihan ka, ay ba't wala kang award? Ganito, ganito, Oo. ganito. Hindi So ko tayo hindi ko natin, yata hindi ko ano na yata na. ma-define as tough love 'yun. Parang tough lang ata 'yun. Yung Pero sa yun akin nga, yung sa akin. nagkaroon, parang yun kasi, ini-ignite nun yung fire sa puso natin at ang ina, I need to be a better person or kailangan ko maging successful. Oo, totoo Diba? 'yan. Oo. Eh, ang naisip ko ngayon dahil binibreak natin yung Yung proseso na yan, cycle. yung Oo. cycle na yan, tangina yung mga susunod na generation magiging mga bugok na eh. So, yung mga anak ko baka maging bugok na to dahil mahal na mahal ko yung mga anak ko. Pero yun nga, ano gagawin ko? Papahirapan ko ba sila? Kagaya ng pahirap sa akin para maging driven sila? Hindi ko alam. Eh, ikaw, sa iyo ba, ano bang, ano mo? Yung sa akin kasi may special needs. Pero may ano pa rin siya, tawag doon, may sort of discipline pa rin siya sa ginagawa ko. Kasi kadalasan yan, ayaw niyang kumain. Ang Mm, sasabihin ko sa kanya, I'm gonna get your phone or iPad. So mm, saka siya saka siya susunod. So yun yung pinaka ko sa kanya, pinaka hold ko sa kanya, yung device niya. So ah, hindi din effective sa kanya before yung yung pipitikin mo sa tenga mm, or pipitikin mo sa ulo. Hindi naging effective sa kanya yung yung talagang iPad eh kasi doon siya sort of obsessed. So mm. kung meron akong gustong pagawa sa kanya na kain tayo or toothbrush or maligo, usually kinikidnap ko yung iPad niya. iPad. Oo, Ah, 'yun. Pero ayun, kung ano naman siya, kung politically correct na neurotypical kid naman siya, feeling ko mahihirapan din ako sa pagbabalance between ano yung gusto kong yung i-provide sa kanya yung gusto niya versus ano ba yung dapat hindi ko masyadong i-provide sa kanya. pero Pero mm, ano ba yung sabihin na sige sabi mo nga 'di ba may special needs. Ano ba yung ah, ang hindi ko naintindihan ano yung special needs niya? Um, autism ano siya. Nakakaintindi siya, eh. Oh, Kumbaga 'pag autistic hindi naman nakakaintindi masyado or iba yung ah levels ba yung iba din yung levels eh. Nakaka-recognize sila ng speech. I mean, mm, nakaka-understood sila ng language. mm, Yun nga lang, kailangan mo siyang i-phrase ng certain way. Tapos, kapag meron akong sinabi sa kanya, feeling ko sa anak ko may mga certain keywords siyang hinahanap pag nagsalita ka. So, kapag mm. sinabi mo, come on, let's eat. So, hindi niya alam yung, come on, let's eat. Hindi niya alam yung sentence construction. Ang keyword lang niya doon, eat. Yun. So, Kumbaga kapag wired differently pero kumbaga word, baka iba lang yung niya, iba yung perception niya versus sa perception natin parang gano'n oo. Tapos kaya ako pinapahaba pala yung sentence pag niyayaya ko siyang kumain or take a bath. Kasi para masanay siya na pag siya naman yung magsasalita, sasabihin niya na, Daddy, I want to drink Yakult. Mm, So, hindi lang niya sabihin na Yakult. mm. Kasi yung mga katulad ng anak ko na autistic, mga tamad yan eh. I mean, tamad magsalita, tamad kumain, tamad umitindi. So, kailangan mo talaga silang, parang pinapahirapan ko siya para matuto. So, yun Kumbaga yung parang ko. training. May Oo, yun yung training. training ko. Kasi ang ko doon, ang long term ko kasi diyan ay dapat maging independent siya Mm, pag mm. wala na kami. Actually, yun nga yung Um, tatanong ko eh, paano siyang magiging independent eh? Kasi sa totoo lang, medyo baka nga dapat ito sa ibang episode ko itanong. oo, sa ibang episode Oo, yan, sa next pare. episode na natin ito itatanong. Oo.
Kapag meron tayong try natin kumuha ng isang eksperto. Specialista, no? Try natin kunin yung president ng Autism Society of the Philippines. Mm. Yan, marami kong tanong tungkol sa mga ganun sa autism eh. So kasi, well, saka na, sa susunod na episode ng Tatay Kastian. Kumagala ako din, marami din ang tanong doon. So, yun. Pero sa akin yun, hindi perfect yung mga magulang ko para sa akin. And wala namang perfect na magulang eh. Ano din, siguro, kung kunyari papanganak naman ako ulit, hindi ako magpapalit ng magulang. Maski yung tatay ko, may mga shortcomings, maraming shortcomings yung tatay ko. Pero sa akin kasi, kahit bigyan ako ng choice, ma-reincarnate ako, uulitin ko yung buhay ko, pipiliin ko pa din kung ano yung tinaha ko na na landas eh. Kasi para sa akin yun yung ko eh. Yun yung something na meron ako against sa mga taong lumaki na feeling kong kinaka-insecurean ko dati. Yun yung bagay na bumuo sa akin eh. Kung sino man ako ngayon eh. Kasi kung kunyari hindi ko dinaanan yun, malamang baka lang ako dyan. Iba yung... baka nasa Pilipinas ka pa rin. Baka nag-macho dancer na lang ako siguro. Wow. Nag-callboy na ako. Yun yung sa akin na ganun. Ikaw ba, anong sa'yo, kunyari? Tatanungin kita pala, ayan pala, tatanungan sa'yo, kunyari, pipili ka ng magulang, papanganak ka ulit. Same pa rin ba yung gusto mong maging parents o gusto mo ng Same babalik parents. sa yung tanong lang na naisip ko. May may ibang story din yung So anyway, just to answer your question. Ayun, similar lang din sa'yo. Same parents din. Pero inisip ko, sana naman medyo maging wiser ako sa mga decision making ko when growing up. Yan. Pero same parents pa rin. Kasi kagaya mo, yung kung paano tayo ni Race, wala namang problema. Well, siguro nasasabi natin to dahil kahit paano kumakain tayo ng 3 beses sa araw, tapos reasonably comfortable naman natin yung pamumuhay natin. Pero siyempre, yung mga taong hindi ganun ka-privileged katulad natin, baka iba yung sagot. Pero ayun, just to answer your question, same parents, pero yung personal decision ko medyo iba pag growing up. So yun. Siguro dito, tapusin na natin to dito. Tapos abangan nila yung susunod na episode natin. Siguro, ito yung susunod natin na episode, siguro pag-usapan naman natin yung kung ano ba yung naging plano natin nung nagkaanak na tayo. Oo, pare. Ganda yan. Para at least may aabangan sila. So, paano na ba natin ulit tatapusin to? Linggo? Pero hindi. Salamat sa lahat ng mga nakikinig sa mga rants namin tungkol sa mga magulang namin. Tsaka yun, abangan yung susunod na episode namin. Tungkol naman to sa sa kung paano ba kami maging magulang. Medyo na-touch natin yun dito sa episode, pero siguro mas in-depth natin pag-usapan yung yung kung paano ba tayo. Yung detail yun. Ayun. Magulang. Yan. Sige, salamat.